saan, kailanman. My favorite music radio. Ang pinaka-maaasahan, kahit saan, kailanman. My favorite FM radio. Umutugon, umaaksyon sa lahat ng panahon. Lagi mong kasap. Kami na ang bahala sa'yo. Basta't itutok mo na ang radyo mo sa 6 in the City. 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes! Oh my goodness! This is it! Pansit! Kasama na natin ngayong gabi, syempre, ang beshi ng bayan. Walang iba kundi si DJ Jaiho! Hello! Maraming salamat naman syempre kay Kiko Kalikot at kay Mama Mia. Sinamantala yung chance. Hinalik-halikan talaga ng todo-todo. Walang preno. Arangkada. Iba yun. Sorry. At syempre maraming salamat. Kuya Kiko, samahan niyo naman ako. Yes, of course. Walang problema dyan, DJ Jaiho. Kasi yung bestie ko nagmamadali. Baka daw hindi siya... kasi Ben. Yes! Sana all. Sana all. Tinext lang naman ang boyfriend niya na uwi ka maaga. Gusto niya makipag-sure. Siya si DJ Kim. Sure ba? At saka bongga, no, Mama Mia. At saka Kiko Kalikot. At sa mga ka-vibes natin, talaga namang masasabi mo na ito ang inyong favorite na FM radio station 92.3, your favorite music radio, Ka-Vibes! Hindi isa, hindi dalawa, kung hindi kaming tatlo na nga po talaga ang pangmalakasang sumasalubong at nagbibigay pugay sa first ever Asian winner. Oy, ang taray! Ng The Voice of the United States of America. USA? USA. Estados Unidos. Diba? Talaga naman, nakakatawa. Kasama na po natin live sa studio. Fresh from Malacanang. Sorry. Oy, bongga. Totoo. Bigatin. Totoo. Panood natin yan. Totoo. Ngayon naman, mula syempre sa Malacanang, kasama naman natin dito lahat nagpapalakpakan, nagsisigawan. Please welcome, Sofronio Vasquez! Hello po sa inyong lahat. Alam niyo ba pangarap ko maging radio, parang radio DJ? Totoo, hiring kami. Kulang kami ng isa. Mukhang hindi ko na kaya. Ang tanong, kaya mo pa ba? Una sa lahat, syempre, maraming salamat for taking us to your journey while you're in the process of, so thank you. Of course. I'm so excited, yeah. And then, maraming salamat kasi alam mo ba, ultimo yung mga staff ko sa salon namin, lahat ng mga kapitbahay namin sa Sampaloc na talaga namang solid ka vibes namin. Nung lumalaban ka, lahat sila nagsisigawan, nagpapalakpakan. Anong nafe-feel mo that time na parang buong Pilipinas rooting for you, Sofronio? Alam niyo, gusto kong ikwento na that moment na yung finale na yung pag-usapan natin na yung 5 na lang kami tapos dahan-dahan nilang tinatawag the 5th place. Ayoko talagang lumingon kasi baka ako yung tawagin. Natatakot ako. But with that moment, nasa utak ko kasi alam natin sa lahat ng Filipinos na we are so excited kapag announcement na kumbaga kapag laban ni ni Senator Manny Pacquiao, yung mga beauty pageant, Olympics. Kumbaga, alam ko yung pakiramdam as an audience kung paano nagiging hopeful yung mga Pinoy na ina-announce yung pangalan nila. So that moment, nilagay ko sa sarili ko na kung ako yung nanonood, ano kaya mararamdaman nila? Kaya nakapikit lang ako, Lord, sana nanonood sila sa akin yun. Ang dami-daming tumatakbo sa utak kong that time. Ang sarap sa pakiramdam na may lumalaban for you. Saka alam mo, di ba grabe, Sofronio, off-air, pinag-uusapan natin na lahat ng mga magagandang nangyayari sa atin, sa buhay natin, Kiko, and saka Mama Mia, and mga ka-vibes, parang in God's perfect timing lahat, di ba? Exactly. Parang may moment na parang feeling mo, stop na, tapos wala na ako talaga, dyan, wala na. Pero kapag ikaw mismo yung gumawa nun,
nagugulat ka na lang na, nasa harap ko na Oo, pala. yeah. Na kaya pala ganun yung ginawa sa akin from the past kasi God is preparing me for something big. Yun. Diba? Minsan clouded yung utak mo. You always tend to think ba na kaya ko pa ba to? Ibibigay ba to sa akin? And DJ Jaiho is like a testament of that kasi Uy, sobrang nyo nakakahiya sa'yo. Hindi ako nanalo sa The Voice. Nanalo ako dahil marami akong voice. Iba yun, B! Sorry, Iba! Iba. Pasensya na. go lang ng go. Yes. Oo. Yun na nga, sobrang sarap na ma-realize at maging reality yung panalo mo ba? Kasi ang bilis sabihin na nanalo ka. Pero ang kalakip at ang katabi ng panalo is yung struggle, yung hurdles mo every round ng buhay mo. Kumbaga, nag-pandemic, kahit ano-anong gusto mong gawin. Kasi kayo may pagmamahal kayo sa radio broadcasting. Ako may love ako sa music. Ang hirap talaga. At you always dream and aspire to be better than who you are like 2 years ago. And now nabigay sa iyo, grabe. Diba? Nakaka-overwhelm. O, tsaka would you believe? I can't imagine. Makapag-English Hindi natin kaya yan, B. Makapag-English na ako ng would you believe, ano? Saka talaga kasi syempre meron kang kasamang taga, yes. The Voice, Yes, USA. yes. Kaya dapat maganda yung would you believe, Kiko? Nagtutunog matalino. Diba? Oo. I can't imagine, Mia. Wow. Pero wala naman talaga. Wala naman talaga sa sasabihin. Gusto niya lang yung banggitin. Para hindi, no. But kidding aside, kaya ko sinasabi yon yung would you believe it, I can't imagine. Yung narinig po natin na awitin na Shine kanina. Si Sofronio Vasquez po, version po niya yan. And meron pong off-air kwento na ito pala ay ginawa niya lang noong pandemic. Sa pamamagitan ng kanyang cellphone at sa isang application. Yes. Grabe yung talent mo, Sofronio. Ano naman, kumbaga nagiging ano na lang siya, naging ang tawag doon, naging art na lang siya with art of pandemic. Kasi nakulong tayo for the longest time. Parang isa sa mga kinakatakutan paano tayo gagawa ng songs at paano tayo mag-excel sa artistry na gusto nating gawin na nakakulong tayo. So, yun, isa sa mga naging outlet ko yun, mag-record nga ako. Tapos, hindi ko na alam, sabi ko nga kay Miss Rich, kasi nag-dinner kami sa bahay nila, di ba? Nag-dinner na. Dati, pinapanood mo ngayon, ka-dinner ka. Sabi niya, narinig ko yung version mo ng Shine. Sabi ko, Miss Reg, pwede mo bang i-disable yan sa ano? sa memory mo, no? Oo. Kasi nahiya ka kasi... Pero ang ganda, diba? Ganda niya, as in. Ay, nako, basta nahiya talaga ako kasi cellphone lang yun. At sana... Hindi siya halata na cellphone lang. Alam niyo mga ka-vibes, ito ngayon ko lang siya share ha. May nirecord din ako sa cellphone. Yes. Para napanood natin yung iba. Ay, iba yun, B! Movie yun, movie. Di, sa Netflix ko yun. Di ba naka-hidden yun? Love you when... Ay, hindi. Love you, Kiko. Ganun na lang. Tinapos. Love you, B. Para, babay. Wala na. Hindi naka-hidden. Diba? Ano sa Netflix yun, nakalabas yun, Mom She's, ang Soul May Akid with Mom She Carla. Oh, yes. Pandemic napapanood ko yun. Akala mo dyan, ha. Julina Magdangal Escueta. Ma'am Shimele Canteveros. So nice. Correct. Eto na, ang daming naghalongkat ng life mo. Na parang, di ba, ang daming, di ba, kalakip eh. Minsan kapag nandun ka sa tagumpay, talagang laging nandun yung merong may masasabi mga tao na, dahil nanalo, klinin na ni ganito, talagang sila kagad yung pinanggalingan. Pero, without them knowing na yung mga naging champions pala, like sila Raven O'Malley, JM Yusures, Laika Estrella, and sina JMDC, JM and Mariel Monteliano, siya pala, after niya mag-season 1 with Noven Bilyeza na tawag ng tanghalan, ang ginawa, inabsorb siya ng Showtime family, ABS-CBN, ginawa siyang voice coach ng mga yun. Ginawa nila akong voice coach kasi nakiusap talaga ako kasi kumbaga from Mindanao, wala na tayong time na Sorry. Grabe naman to. Nag-research. Oo nga, wala tayong trabaho na uuwian. So nakiusap ako, sana bigyan niyo ako ng trabaho. And I am so lucky na binigay nila sa akin 'yon. Yung pagiging coach man, masyadong malaking term na coach yan, coach. Pero ang experience lang yung tinuturo ko. Every time na, baka kasi
ang dami kong frustration nung lumaban ako. So ang ginamit ko, sasabi ko sa kanila at ikukwento ko ano yung mga naging kulang na element, malay nyo mag-work sa akin. And I'm blessed na lahat ng element na yun trinabaho nila and it worked for them. At saka kahit naman na nagtuturo ka, may matututunan ka rin Exactly, naman. because every day you learn. Oh, yes, Yeah. totoo. After TNT, ito tanong lang dito ng mga hindi pa nakakaalam. Gaya ko, hindi ko alam, paano ka napadpad sa The Voice? Oh, so after tawag ng tanghalan, after ako nag-coach, ang ginawa ko, wala. Kumbaga nag-lie low na kasi dahan-dahan nang nag-deteriorate yung dami ng, kumbaga naging mailap yung racket, ganun. So nag-decide na ako, I think I wanna go abroad and work na lang because I graduated dental medicine in the Philippines. So, Kaya alam mo, lagi gabi niya titignan yung ipin ko talaga. ano to? Siya ba ang dentista mo? Sana. Oo. Tsaka, pero pag graduate ka ng dental kinamberlu, Mapapansin. madidistinguish mo talaga, distinguish? Mali? Ha? Masabi lang. Okay na rin. Madidetermine mo Para talaga. maintindihan, no? Maintindihan lang. Para mukhang tunog brain. Sorry. Kahit hindi. Sorry. Madidetermine mo, di ba, kung veneers yung ipin or hindi. Oh, ayan. So, alam niyang hindi. Oo. Ako may question ako, sir. Ha? Veneers Kasi ba yung... Kasi nabanggit mo kanina, may point doon sa career mo or doon sa journey mo na kumukonti yung racket. Was there ever a time? Ayan na nga. Was there ever a time? Ang galing. Was there ever a time na parang sumuko ka, ganon? Or parang okay na, sige, i-give up ko na lang, mag-work na lang talaga ako ng... Oo, dumaan talaga sa time na ganun. Kumbaga, mukhang wala na talaga. And alam niyo naman sa Pilipinas, parang everyday may pinapanganak na singer. Kumbaga, alam niyo, dumadami. Kaya naisip ko, I think kailangan ko na magtrabaho. At nung pumunta ako sa Amerika Ayan talaga, na yun. nag-dental assistant ako kasi hindi ka naman pwedeng mag-aral doon without, kumbaga, hindi mo ina-apply, binibuild mo muna yung papers mo, tsaka ka mag-apply ng college. So, for some random whisper of the universe, nag-audition ako ng biglaan sa The Voice and the rest is history. Yun na. Alam niyo, napanood ko yung interview niya na parang online lang yung audition. Online yung audition. Yung first, hindi ka tinawagan. Yeah. Pero yung pangalawa, Nag-research. Oo, yes, diba? galing. Oo, tapos nung tumawag na sa'yo na tuloy-tuloy na, tapos diba nakwento mo dun sa interview na parang yung perang nakukuha nyo is parang allowance lang talaga, food allowance lang talaga. Eh di ba you mentioned na napagdaanan mo yung nagsastruggle ka talaga na nasa US ka kasi hindi naman lahat po mga ka-vibes, mga listeners natin, pag nasa ibang bansa, shala, posh. Akala lang natin kasi nakikita natin ibang bansa. Kamusta yun? Pinambibili mo ba ng pagkain? O di ba kasi yung damit nyo, provided ba nila? Ayan. So, ang ginagawa ko, mga kasama ko, talagang always nila ko ni-invite, tara, mag-leisure time tayo ng inom-inom. Ako hindi. Inipon ko talaga yung per diem ko, yung... Per diem. Oo, tapos yung... Ano yun? yung allowance namin, tapos yung stipend namin weekly, iniipon ko kasi, kumbaga, kailangan ko magpadala sa Pilipinas and... Family pa din, no? Yes, tapos uunahin mo pa ba yung gagala-gala ka? Ang ginagawa ko, meron na kaming family kasi na tinitirhan doon na, kumbaga, naging foster family namin. Ang ginagawa ko, nagpapaluto ako, itlog. Kumbaga, nagtitipid ako, sardinas. Ang tama yung sinabi ni si DJ Jai kasi akala ng mga tao, pag nasa abroad ka, ang yaman-yaman mo. Hindi talaga eh. Kumbaga, kailangan mo maning magtipid at kailangan mo talagang isipin na may mga kumakain dun sa... Alam niyo naman mga Pinoy, magutom na lang tayo, hindi lang yung pamilya natin. Tama. Eto na, si Michael Bublé. Yes. Diba? Naging maganda rin yung parang partnership yung dalawa. Bilang siya yung pinili mo talaga. If ever, halimbawa, no, kunya, wala naman na, just for conversational purposes, kung hindi si Michael Bublé ang mapipili mo, sa iba pang mga remaining coaches, sino sa palagay Snoop mo? Dogg. Ang tara. Si Uncle Snoop. Yeah. Bakit siya? Bakit siya? Akala ko kasi si Uncle Snoop, makikita mo on TV, he's very, very tough, di ba? Kumbaga meron siyang persona na pinapakita. Angas. Maangas talaga. But among all, siya yung pinaka-soft-hearted. Wow. Yeah, I must say, napaka-sweet niya. And every time na hindi lang nilang nakikita kasi, ako I'm just blessed na na-experience ko. And every time na nagumagawa kami ng taping, meron talaga kaming goodies from him.
damit. Ang dami niya kasing brand, ang dami niya pera. Merch, alahas, Tsaka di ba may ice promise cream. na siya sa'yo? Merong promise siya. Na parang kung siyang pipiliin mo, or kahit hindi piliin, di ba yung may recording contract agad-agad? Oo. Kaya, Ang amazing. even after the competition, so nag-reach out pa rin siya sa akin at sinabi niya na kung meron kang problema dun sa sana hindi marinig. Hindi, nakikinig siya sa atin, nag-message siya. Okay. Sabi niya, hey Jai, I'm listening. Yeah. So sinabi niya talagang magiging happy siya and ready siya to help me with music. Nag-thank you ka na ba kay Beyonce? Thank you, Beyonce. Wala. Hindi kasi diba trending sa TikTok? Kailangan mo mag-thank you. Oo nga, hindi ko nagawa yun. Ano ba yan? Mag-thank you kay Beyonce? Anong feeling, Trending, sir, na kasi syempre lumabas lahat yun sa social media, talagang talk of the town, yung pangalan. Worldwide. Oo, worldwide, di lang dito. How does it feel na ikaw ang talk of the town nung manalo ka nun sa The Voice? The feeling is always uncertain. Kumbaga, hindi mo malalaman. Pwede mo i-describe na masaya ka, pwedeng... always akong tinatanong, how do you feel about winning? Hindi mo alam eh. Kahit na andong ka na, parang, tapos kasi ang dami-dami niyang emotion na pinag-aawayan. Pwedeng manalo kang masaya, pwede kang manalong malungkot, pwede kang manalong excited. Basta grateful and blessed lang talaga ako. Kung ano man nasa puso ko, bahala na kung ano makita nila, kung paano ko isasabi at paano maaaring nila mararamdaman on TV or on radio. Yun na yun. Ganun. Can you take us back to the moment na after winning, di ba yung in-announce na ang dami mo ng messages, di ba na-interview kita agad kasama si Papa Awel, yung parang a day after. Di ba nakapanayam kita. Hindi ko natanong sa'yo, kamusta yung naging pag-uusap nyo ng family mo from the Philippines? Na yun na, they're also aware na nanalo ka. Kamusta yun, Sofronio, na parang may mga naging linyahan ba na, eto na yun no, yung dati ko pang iniintay, finally binigay na. Sweet lang kasi kumbaga nagulat lang din ako doon sa celebration na nakita ko kasi nakita ko na medyo nag-viral yung video nila. Wala. Umiiyak lang sila ng umiiyak at sinabi nila thank you for bringing hope for the family. Kasi kumbaga hindi naman perfect yung family namin. Ang daming adversities na nangyari sa buhay namin. And to be able to just surpass everything and now giving a light, kumbaga yung beckoning candle dun sa buhay namin, it's just surreal. Ang sarap-sarap sa pakiramdam na marinig at makita mo sa kanila na they are hopeful with your win. Yes, and they are really proud, diba? They are really proud, yeah. Super duper proud. Syempre may mga plans for you sa US. May mga plans din for you sa Philippines. Mabilisan lang, ano yung mga dapat abangan sa'yo dito sa Pilipinas? Napapakinggan tayo sa iba't ibang lugar, sa Metro Mega Manila 102.3, Baguio 97.5, Jensen, napapanood tayo kahit sa Cebu. Okay, this Sinulog, I am so happy to announce that I will have a concert in Waterfront Cebu City Hotel. Actually, feeling ko magso-sold out na siya or 10 tickets na lang yata. Wow! So, medyo maganda. And I will be singing at the grandstand for the 19th. So, sabi sa akin ng government, it's before the fireworks. So, it's first time na gagawin in history ng Sinulog. And then, I will also be in the float. Yung mga pangarap ko lang ba dati na, kailan kayo mag-float? So, moving forward, ang daming mangyayari. February, meron akong concert with Sir Ogiel Casid. Yes, of course. Dito yan. Dito yan. And then abroad naman, I have a conversation. Of course, kailangan ko na talagang magtrabaho because at the end of the day, I am recognized in America and I want to honor and I want to take this opportunity. Yeah. Pwede ba kaming magpa-video greet kay Michael Bublé? Pwede. Magpa-video greet talaga. Ay, pabati mo naman kami. Sabihin niya, hi, I'm Michael Bublé and please listen to 92.3 FM Radio. Uy, mukhang pwede yan. Yan. Gawa natin ng paraan. Inutusan yung ganun. Yung guest mo, inutusan mo. Makapal din eh. Hi, Michael Bublé. Ito yung kailangan mong gawin. Oo. Pinapasabi ni Jaiho ha. Yes. Pagawa lang Wow, ha. big name ha. Yes. Sabi niya, Jaiho? Tapos sasabihin mo lang, you are the reason that I breathe. Alam niya na yun. Gaganon pa siya sa'yo, diba? Ayan. Maraming salamat. Thank you so much, everyone. Pwede mo bang invite yung mga ka-vibes natin na tumutok at makinig dito syempre sa kanilang favorite FM radio station, ang 92.3 FM Radio Manila. your favorite music radio. Music Radio Ka-Vibes. Yes!
Maraming salamat, of course, kay Sir Perry Lansigan sa PPL Entertainment. Kay Ferdy, maraming salamat. Sofronio, maraming salamat. Thank you so Alam ko much. na today is a very busy day for you. Sobrang jam-pack yung schedule mo. Pero napuntahan mo kami dito ng live. Yes. Thank you so much. Maraming salamat. Thank you. Thank you. Yay! 7:46 ang oras natin. Siyempre nakasama nyo ngayong gabi ang DJ na malikot at mahilig mga likot, Kiko Kaliko. At nakasama niyo rin ngayong gabing ito, ang mama mo kumakaripas ng tawa, pero ang auraw maariba si Mama Mia. At syempre, nakasama niyo rin po at nakisit in muna dito sa Sex and the City, nag-isang beshi ng bayan at ang Diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jaiho. At syempre, nakakasama nyo at makakasama nyo pa siguro next time. Ang The Voice Season 26 winner sa Fronio Vasquez. Tuloy-tuloy lang sa pagtutok. Dito lang sa inyong favorite. Ito ang 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes! 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. Diba narinig nyo na, lalong-lalo na mga magandang musika. Di ba dyan nagtatapos ang ating mga pinagsamahang masaya. Mas pinapalawak para mga Pilipino kasama, naglilingkod, nagbubuklod para sa mamamayan.